Mukhang nagkasundo na itong Magnolia Chicken Templados at itong Blackwater Bossing sa isang trade. Alam natin na desperado ng manalo itong Blackwater Bossing dahil sunod-sunod na yung kanilang talo. At yan ang dahilan ngayon kung ayon bakit dito sa balita ay parang ito daw Blackwater Bossing ay payag na dito sa mangyayari ngayon kung saan itong si Jewel Ponferrada ay mapupunta dito sa Magnolia Chicken Templados at ang magiging kapalit naman yan ay itong si Russell Escoto. Itong si Ponferrada hindi man ito masasabing star player, magagamit ito bilang mahusay na backup big man ni Coach Chito Victorero. Sa height nito na 6'6 ay pwede ito maging backup center at meron pa itong 3-point shot. Alam natin, nakita yung laro talaga ni Ponferrada nung nandun siya sa Raynor Channel Lasto Painters at sa tingin ko magiging okay din to para dito sa Magnolia. Kapag kailangan ipahinga muna si Ian Sanggalang o kaya itong si Xavier Lucero, pwedeng magamit itong si Jewel Ponferrada. Plus reliable yung 3-point shot nito kaya sa tingin ko, yan ang magiging isa doon sa mga susi na pwedeng magamit itong Blackwater, itong Magnolia Chicken Templados kapag nakuha nila. Kaya sa tingin ko, yan ang dahilan kung ba't ito pinag-iinteresan nitong si Coach Chito Victorero. Kapag ito ay natiro, pwede nating masabi na ito ay magiging isang magandang trade para sa Magnolia. Hindi naman nila masyadong ginagamit itong si Russell Escoto at mas mapakikinabangan nila itong si Jewel Ponferrada. Malakas na ang lineup ng Magnolia ngayon pero pag nakuha nila si Ponferrada, at least magkakaroon pa sila ng isa pang big man na pwedeng magamit. Pagdating ng mga tinatawag na playoffs kasi, syempre mas magiging physical at laro. Kaya kinakailangan mo na mas maraming mga players na magagamit. Kaya sa tingin ko, pupursigihin ng Magnolia na makuha ito at malamang pumayag na nga ang Blackwater dahil desperate na sila manalo. Ito nga yung NLEX Road Warriors ay maganda ang naging performance pagkatapos nila makarecover. Kamutik na silang mag-collapse kontra Phoenix pero nagkaroon sila ng tsansa at nag-recover at nag-deliver naman. So far nakita natin doon sa game na yun, isang magandang senyales sa NLEX, mahusay yung import nila. And of course parang kahit hindi masyadong naging explosive yung scoring ni Robert Bolick, nakahanap ng paraan itong NLEX Road Warriors para manalo. Sa tingin ng karamihan niya ng importante dito dahil gustong ipakita ng NLEX na kaya pa rin nila na mag-champion o na maging competitive kahit hindi maging super yung scoring dito si Robert Bolick. At yan ang importante para dito sa Road Warriors. Dahil sabi nga nila, kung itong NLEX kasi masyadong reliant kay Bolick, nagiging predictable na. At yan ang magiging problema. Dahil kapag ikaw ay nagre-rely lamang sa isang player, kayang-kaya ka ng gwardiyahan ng ibang koponan. Parang yan ang nagiging senyales ngayon dito sa NLEX na subukan yung iba katulad nila Robbie Herndon at itong si Richie Roger na nag-deliver din naman plus si Anthony Semerad. Kaya sa ngayon makikita natin, itong NLEX ay very competitive at wala pa dyan si Kevin Alas. Kapag nakabalik na itong si Alas, lalong lalakas yung kanilang backcourt dahil meron kang Bolick at Alas na magkakatandem. Kaya itong si Coach Jong Wichiko so far maganda na pinakikita niya dito sa Road Warriors at yan ang dahilan kung bakit may mga nagsasabi na posibleng isa sa mga dark horse pagdating ng playoffs yung koponan ni Coach Jong. Kapag yan ay nakaabot na sila ng playoffs, syempre magiging interesting na yan dahil posible na malay natin isa sila sa mag-compete sa championship at makasabay na itong Meralco na meron na ring championship para sa MVP group. Malayo-layo pa yan pero sa ngayon at least good start to para sa NLEX Road Warriors. At yan naman ang gusto ni Coach Jong Wichiko para maipakita na kaya pa rin niya na mag-handle at mag-deliver sa isang team.